Bono, what's up sa inyo mga pangat? At syempre, welcome back to our channel. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung anong oras din mo napapanood, sa mga pamilya natin dyan, sa mga kamag-anak, kaibigan, at nakakakilala kay Rogin TV. Shoutout sa inyo dyan, syempre. Bago daw mga pangat. Katapos natin mag-push up. Pagkatapos gumising, syempre, pray and exercise bago tayo. Or gawin ang anumang mga bagay-bagay. Hiningat talaga ako, medyo, syempre, summertime mga pangat. At saka pag nagbakasyon tayo, kailangan fit tayo, di ba? Yan yung suot ko ngayon. Fit yan, medyo may laman-laman pa yun dyan. Pero hindi pa tayo nag-gym mga pangat. Ano lang, slight na exercise every morning. Bago pumasok. Pero kahit na mainit mga pangat, kailangan pa natin lumabas ang bahay. Dahil meron tayong bibilhin, no? Bibili tayo ng food, sabon, panglaba. At syempre mga pangat, kasama ko kayo. Kaya, in 3, 2, 1, let's go! Woo! Sobrang init! Grabe! Ang oras ngayon mga pangat is, you know, 12:32 ng tanghaling tapat. At ang temperature natin ngayon? 45. 45 degrees Celsius. Para patunayan natin syempre. Iyon, feels like 47. Yung ating hampas ng hangin is 10 km per hour. Kompleto yan mga pangat. Siyempre yung humidity natin ngayon, 20 degrees Celsius ang humidity. Ihatid natin to si Alvin sa airport. Sa airport ba? Airport ng bus. So ano masasabi mo sa sobrang init ngayon sa Pilipinas? Sa Pilipinas, sa Dubai. Sobrang Anong may init papayo dito. mo ngayon sa mga kababayan natin dito sa Dubai ngayon? Na bago pa lang. Yan ang unang mong titiisin pagka pumunta ka ng UAE. Sakaling pupunta ka. Hindi mo nararanasan sa Pilipinas yan. Dito, mararanasan mo. Pero sabi nila, ang Pilipinas daw ngayon nakaranas ng 50 degrees Celsius. Masasabi mo bang tutumbas yun sa Dubai o sa Hindi. Gulf country o sinasabi nating desert country? Alam mo, sa Pilipinas, yung mga news, 10% lang ang tama. Dito, 100% kasi mararamdaman mo at mararanasan mo. Accurate talaga, no? Sa Pilipinas, salita lang yun kasi maraming ano sa atin, kuskus balungos. Sa gabi, medyo maano na eh. Sa Pilipinas ha, pagka madilim na, medyo maano na ang klima ron. Dito, kahit madilim, nako, Kahit madali araw. saksakan ng init pa rin. Kaya halos ng tao dito, lagi nasa loob ng bahay. Naka-aircon, no? Oo, kahit walang aircon sa Pilipinas, makatulog ka dito, malabo. Dito sa Pilipinas, lumabas ka ng bahay, pag electric fan ka, presko na. Oo. Dito sa labas, hindi ka makatulog. Pag humid, di ba? Lalo-lalo na sa pagdating ng August, Yan. pumapalo ng 60. Yan, sobrang init yan. August, ayun talaga yung pinaka... Ngayon mga pangat, ano pa lang June pa lang July, painit na ng painit yan. Sobra, grabe. Pinakamainit. Yan ang hindi nila nalalaman dito. Puro lang sila hingi ng pera dito. Kala nila madali kumita. Ayugot na naman. Oo. Puro rin yung Eh, sa Pilipinas, totoo. sa Pilipinas. Hindi, yun naman talaga reality. Kumbaga, yung mga nasa Pilipinas kasi umaasa sa ibang bansa, nakakala nila, syempre, pag sabing abroad, o nasa Canada, USA, o Australia, Dubai, UAE, o sa mga bansa sa mundo, maging sa Oo. Japan, akala nila ganun kadali. Pares lang sa Pilipinas, mahirap din talaga kitain ng pera. At syempre, kagaya ngayon, kahit na... kurakot yan. Gaya nga, kahit na sabihin mo mainit, papasok kami sa gitna ng sikat ng araw, di ba? Oo, true to life yan. Maraming 45 degrees Celsius. Oh, maraming kurakot ba? Oo. Marami. Sobrang init. Kung meron ka lang temperature, masusukat mo talaga ng actual eh. Hindi. Grabe. Talagang. Saan ka na? Titingin ako sabon. Bili ako tubig. Tubig. Mainit sobra. Oh, kailangan talaga tubig sa mga pangat. O yun yung bibili natin sabon, oh. Ito mo. Yeah. Ito yung mga pangat yung binibili ko dati. Ito. Yan, yung mga yan. Ngayon bibili tayo nito mga pangat. Ito yung pinakamalupit eh, oh. Yan, mahal yan. Presyo niyan, mamaya. Ano kuha ka? Tubig? Tubig ay. Ang bilis mo naman. Sige, bibili ako saba. Mura lang ng onion, 1 kilo, no? Kamatis, oh. Wow. 2 dirham. Bali 3 dirhams na rin. Diba? Quality mga pangat. Quality yung kamatis at saka sibuyas, no? Lalaki, no? Tingnan natin kung may saba. Pag wala, lipat tayo sa kabila. Pero kukuha tayo ng tide mga pangat. Saba, yun mga pangat, saba. Ayun, nagguhumitik ang saba. Ay mga pangat pang Cardaba. Kuha tayo. Iniwan natin doon si Bino. Sasakyan na siya ng kanyang car lift. Mga maliba lang mga pangat. Ito mga pangat nakuha natin. Siguro mga pangat naabutin to ng 2 kilo.
Then, oh, 1 kg 530. yan lang inabot mga pangat. So pwede na to, tapos tatambalan natin itong mga apat ng isda. Yeah, let's go! So yung mga apat yan kami isda. Let's go! By how much tilapia? Tilapia 17 bro. 17 grams. Tilapia, ayos yung tilapia, no? So, sige, tilapia na lang tayo. Tilapia, 1 piece. Okay, bye. Give me 1 piece tilapia. The big one, ha? Big. Yeah, big one. Yun. Yun, mga pangat, di ba? Hi everyone! Ah, hello. Clean. Yeah, clean. Don't cut, ha? Only clean. Only clean. Yeah, only clean. Ito mga pangat yung milk fish nila. Dala kayo. Only 27. 27 din naman sa mga pangat. Magbabango sana tayo, kaya lang hindi siya bagay dito eh. Masarap pa tilapia. Jams. So yung mga pangat yung mga presyon dito, no? Yung tubig, yung sabon, pinakita ko sa inyo, no? So yung mga pangat 12.78 plus 10 point something ba yun na banana. So yun yung gas natin mga pangat, almost 20 dirhams. Hindi, may 20 dirhams pala. Yan yung ating kakain ngayon. Pero hindi siya mauubos. May tira pa tayo mamayang gabi. Siyempre, di ba? Kuha pala tayong sabon pa pala. Yung tag 36. Let's go! Sobrang init, grabe. Hindi bumababa mga pangat yung temperatura, grabe. So, tabi tayo mga pangat, eh, no? Habang naka-green pa. Ganda mga pangat yung binigay ni Sir Glenn, ha. Kumbaga hindi ako tinatabla ng init sa braso. Hindi kaya yung itim na binili natin, syempre mga pangat, pagka, alam mo na, mumurahin lang yun eh. 10 dirhams lang yun eh. Siguro kung magkano kaya yung ganito. Alam mo, parang nasa loob ka lang ng bahay na hindi ka tinatabla ng init. Pag ito yung suot ko, itong sleeve na to, dito tayo daan mga pangat, nakakasama dumaan dyan eh. Dito medyo malilim yata. Yung mga pangat, at syempre habang naglalakad tayo sa gitna ng sikat ng araw at para hindi natin siya maramdaman, magsagot tayo ng isang katanungan. Tanong sa atin mga pangat, no, ito siguro balak niya mag-tourist dito, siguro balak niya bumisita sa Dubai or sa UAE, no, mga pangat. So ang tanong ni Greg Ju Cecilio, yan, shoutout sa'yo syempre. Yun, may mga nakapayong mga apat na nakikita nyo, ha. Diba? Kung di ako nagpapayong, sombrero lang, katalo na. Yun, sagutin natin yung mga pangat. Ang tanong niya, hi sir, tanong lang po, yung 1K real, tama lang po ba sa 60 days visit visa? Salamat. Ayun yung tanong niya mga pangat, no? Ang tanong muna dyan mga pangat, no? Ano ba yung gagawin mo sa Dubai o ano yung gagawin mo sa UAE sa loob ng 60 days or almost, o sabi natin 2 buwan, no? Kung ikaw mayroon kang kakilala na pupuntahan dito, kamag-anak, kaibigan na matitirhan, ang sasagutin mo lang is yung pagkain mo sa loob ng 60 days or 2 buwan, ang 1,000 real. Magkano ba ang palitan ng 1 real to dirhams? Sa ngayon, sa mga oras na to mga pangat, no, ngayon is ano ba? June 24, no, o Monday. 1 Saudi Real is equivalent to 0.98 dirhams. So pag multiply mo yan, of course, sa 1,980 dirhams, almost 1K na rin, no, mga pangat. So yung 1,000 dirhams na yan mga pangat, kung sa pagkain lang yan sa loob ng 2 buwan, sapat yan, no? Sobra pa yan. Kung kakain ka lang ng 3 times a day a meal dito sa Dubai, kasyang-kasya na yung 1K. Ang tanong, yun lang ba ang gagawin mo rito pag pumunta ka ng Dubai? Nakita niyo naman mga pat yung presyoan, di ba, kanina? At saka sa mga vlog natin, sa previous vlog natin, pinapakita ko sa inyo yung mga presyo dito, kung magkano, nalalaman yan. Kung napapanood niyo yung mga matagal nating, mga nakaraang taong vlog pa. So lagi tayong papakita ng mga presyo dito at bilihin. Pero pag pupunta ka rito na wala kang kakilala, at syempre mag-rent ka ng bed space, mag-rent ka ng partition, at gagala ka rito, pupunta ka kung saan saan. Yung beaches dito walang problema, walang bayad dyan. Yung dyan sa may marina, sa Mamsar, ano lang siguro 5 dirhams lang entrance dyan kung sakali kung pupunta ka sa loob. Pero kung pupunta ka ng mga desert safari na kailangan mo mamasahe ng pagkamahal-mahal, medyo mag-isip-isip tayo, no? Medyo hindi ka kasya yun mga pangat. At kagaya mga pat yung bed space, magkano na yun? Sabi natin 600, bawas na kagad yung 980 mo. Magkano na lang matitira, di ba? Yan yun mga pangat. Yung sinasabi natin, sinasabi yung 1K real, depende yan kung ano ba ang gagawin mo dito sa UAE o sa Dubai especially, no, na magastos dito mga pangat sa Dubai kumpara sa ibang Emirates.
Yun ang sagot ko dun mga pangat, no? Siyempre, pupunta ka dito as a tourist, gagala ka, mamamasyal ka, kakain ka kung saan saan. So, hindi ka kasya mga pangat. Yung 1K dirhams ay sa loob ng 2 buwan, no? Or 60 days na tinatawag natin. So, kung pupunta kayo dito, budgetin nyo na maigi kung saan kayo pupunta, kung anong gagawin nyo, alam nyo yung mga gastusin sa pupuntahan nyo. Yun yung i-research nyo kung magkano yung presyo nyan, kung magkano ba yung presyo pag pumunta doon, magkano. May ibon na, cheap ah. Sobrang init talaga, grabe. Ano yung ayun, may bird mga pangat oh. And so, ayun oh, inakay pa siya. Chip chip, chip 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 chip. Yun, lumipad. Yun yung mga pangat. Nagpalit agad tayo ng damit dahil yun, pinagpawisan tayo sa labas mga pangat. At talaga namang, summer is real na talaga. Hindi pa rin tumatakbo. So yun mga pangat, ito na yung bilhin nating sabon mga pangat. Hindi to sponsor mga pangat, hindi to sponsor. Pag winter time mga pangat, hindi ako bumibili ng mga mamahaling sabon. Branded na sabon, hindi ako nabili. Yung mga simpleng hindi kilalang sabon lang na hindi naman ganun kabanguhan, yun ang binibili ko mga pangat kapag winter time. Ano ang kaibahan niya pag winter time? At kung bakit ako bumibili ng ganitong sabon pag summer time? Hindi lang Tide mga pangat ang mabango dito. Meron pang kagaya ng mga Persil, yan, mababango yan, magandang branded din yan talaga. Sobrang mahal, tsaka yung Ariel, no, mga pangat na sabon. Pero masyado silang mamahal. Sobrang mahal. Ito, nasa 37 lang sila, dalawa na. 1.8 liters ang isa. Yung Ariel, nasa 56 dalawa. So pares lang ng laki. Tapos yung Persil, napakamahal nun, isang piraso. Pag summertime dito mga paangat, pag ito yung ginagamit mo, hindi mo na kailangan mag-downy. Mga paangat, hindi talaga ako nag-downy. Kasi nga, nagsasampay ako sa labas. So pag nagsampay kayo sa labas mga paangat, pag summertime mga paangat, at kahit na naka-downy ka, yung amoy nung downy mo, mababaliwala yun. Magkuha mo mga paangat, amoy patan. Alam mo yung mga nasa labas na nakababad na maghapon, ganun yung amoy mga paangat ng damit. Kaya sayang lang yung downy. Pero ito mga paangat, yung mga ganitong klaseng brand, pag summertime mo ginagamit, andyan pa rin yung bango niya, yung aroma niya, yung tinatawag natin blossom, kagaya ng labi ko. Blossom. Pula yan mga paangat, kahit maitim tayo. Tide, baka naman. Wala akong pinopromote na brand mga paangat. Sinasabi ko lang yung pag summer at saka pag winter time, mga pangat na kaibahan pag ikay naglalaba. Summer time ngayon, mainit talaga, sobrang init, umabot tayo ng 40 degrees Celsius dito. Napakainit yan mga pangat. Ang country kasi natin mga pangat is tropical country. Umabot dyan ng 50, oo mainit. Sasabi ko mainit talaga ang 50 degrees Celsius. Pero iba ang init ng tropical country sa desert country. Oo, mainit sa Pilipinas kung mainit. Diyan sa Pilipinas, kahit na electric fan, makakatulog ka. Pero ito mga pangat, hindi ka makakatulog sa gabi kung wala kang aircon. So pag walang aircon at dumating ang humid sa gabi, hindi ka patutulugin, made-dehydrate ka. Kasi diyan sa Pilipinas, kapag uminit ng tanghali, pagdating ng gabi, hindi mo na maramdaman yung sikat ng araw, di ba? Dito mga pangat, kahit madaling araw, parang may araw pa rin. Lalo-lalo na yung reflect sa ilalim sa lupa. Madaling araw mga pangat, maramdaman mo yung init, na parang kang nasa ihawan. Ganun yung pakaramdam. So iba talaga yung init dito. Kahit nga 39 iba na iba. Kaya pag nagsampay ka sa labas, talaga namang iba na ang amoy niyan mga pangat pag pagkuha mo ng damit. At kung hindi pa maganda yung sabon na ginamit mo, hindi niya kakayanan yung sikat ng araw. At pag pinawisan ka mga pangat, parang tuba. Maaamoy yung pawis, no? Amoy asim mo mga pangat. Gumagamit ako nito pag summertime lang. Kasi biruin mo mga pangat, yung ginagamit kong sabon, pucho-pucho lang. 9 dirhams lang mga pangat kasi budget talaga. 10 dirhams lang, at nagagamit ko siya ng isang buwan. Ito mga pangat, 37 kung i-divide mo sa dalawa, 18 point something, di ba? Nagagamit ko siya ng isang buwan. Binibili ko kasi na putyo-putyo lang, 9 grams lang yun. So, katumbas ng dalawa ng ganito. 2 buwan ko na mga gamit yun. Kung dalawang ganito, ito isa lang. Kailangan tipid. Pero ngayon mga pangat, pag summertime, kinakailangan mo talagang bumili ng mga ganito kaysa mag-downy ka pa. Kasi pag nag-downy ka, dalawang proseso. Ganyan, maglalagay ka ng yung putyo-putyo, tapos mag-downy ka pa. Yung downy, magkano rin yung mga pangat, di ba? So, dalawang proseso, oras aksaya. Ayoko kasi mga pangat ng sinasayang yung oras ko sa paglalaba lang. Yung bababa lang tututukan ko siya kasi masayang yung oras. Kasi marami tayong ginagawa. Kagaya niya, nagbablog tayo, nag-edit tayo, mag-iinis tayo. Siyempre, nilalakad natin yung ating, alam nyo na, t-shirt, di ba? Sana supportan yun. Palapit na yun. So, yun pa yung mga inaasikaso natin. Sinishare ko lang sa inyo mga pangat, hindi ako nagpo-promote dito ng brand, okay? Kagaya niyan mga pangat, yung ganito kadaming labahan yan.
Kasya yan isang scoop mga pangat. Matipid dito mga pangat gamitin actually itong Tide. Ang ingay nung ano. Nung nagbabaray na sa rooftop. May ginagawa siguro sila doon mga pangat. No? Siyempre, ganito lang yan mga pangat. No? Yan, ganyan lang karami mga pangat. Okay na yan mga pangat. Solve na yan, yung bango niyan. Pero ito pala mga pangat. Ito yung ginagamit ko dati. Yan, itong brand na to. Ito lang pala siya. 2 liters na siya, oh. Diba? Ano yan? Yan. 2 liters na siya. 9 grams lang mga pangat. Almost 10 grams, no? Yan. Itong klaseng ganitong ginagamit ko pag winter time. Diba? Umahalimuyak ang bango. So yun mga pangat, lagay natin 5 piraso lang mga pangat. Habang naghahantay tayong kumulo o maluto ang ating saging na saba, shout out muna tayo. Yun. Siyempre shout out kay Rostom Bacoor, Boss Rogen, pa-shout out po kami ko na si Maylin. Dati sa Pinas ko pa siya pina-shout out. Ngayon nandito na siya sa Dubai. 10 months pa lang ako dito at nakuha ko na siya. Sana all. Sayang lang, nahuli na ang agency nila Rose. Kasi last March ko pa siya pinabook. God bless always. Love you. Chomp. So isang pagpapatunay mga pangat no, na si Sir no, na dala niya. Hindi ko alam kung magkano yung salary niya. No? So hindi ko alam kung ano yung requirements na ginawa niya. Pero mga pangat, imagine 10 months pa lang si Sir dito, nadala niya na yung kanyang asawa. No? So ganun kasimple, di ba? Pagka first family mo. No? Yan natin, tapong mo tayo ng basura. Dami ng basura eh. Ito yung ilaw. Yan. Siyempre laging lock ang door. Ito pa mga pangat yung kaibahan pag napunta ka ng Dubai ng mga pangat. Yung proseso ng pagkatapon ng basura doon. Sa mga nakakapanood ng vlog ko, ay kita nyo na ito mga pangat. Pero siyempre sa mga bagong subscribers natin dyan, dito pa rin siya mga pangat. Yun, ang pagkatapon ng basura dito is iba kaysa sa Pilipinas. Diba sa atin mga pangat, pag nagtapo ka ng basura doon is may truck na pupunta sa inyo o tinatapon nyo sa palengke, nagkakalat, nangangamoy. Dito hindi. May kumukuha ng truck din sa gabi, pero may bawat building may isang basurahan. Gaya yan. Yan. Diyan mo itatapon. Yan. Ganyan ang style ng pagkatapon dito sa Dubai. Pero doon sa above the building na tinira namin dati, bawat area o bawat floor may butas sa gilid, sa corridor. Ihulog mo lang doon yung basura mo, dediretso na yung mga pot sa ganyan sa kanilang garbage room na tinatawag. Tapos may mga ganyang container do, lalaglag na yun kagaya ng mga pangato. Yun naman, public naman yan, pwede ka magtapo dyan pag dumadaan ka. Kukunin din yung truck yan sa gabi, no? Kawawa naman tong bird na to. Saan ito nang galing? Baka dito ito nang galing, sa loob, no? Yan yung may puga dito. Wala namang pugad. Paano ko siya matutulungan? Oh. What's up mga pangat? Kahit mainit, kailangan natin mag-part-time. Ginagawa mo dito. Ako binablog ko yung ibon eh. Sabi ko, paano ko siya matutulungan? Saan ka galing? Part-time tutor. Ba, sipag oh. Marchand TV, di ba? That's my pre-lunch. Lagaring-lagari. Nagbe-business na, nag-tutor pa, nagtatrabaho pa. Tapos kayo niya sa Pilipinas. Nasa abroad halos hindi na makatulog sa pag-grind. Tapos kayo dyan. Para si Bino kanina eh. Sinatid ko. Tingnan mo ang ito. Tapos kayo sa Pilipinas, hingi lang kayo ng hingi. Sabi ko, uy, may hugot ka na naman ah. Hugot ka. Hugot ah. Akala ko nandiyan ka, tulog ka. Hindi ka pala tulog. Natutuwa ako sa dalawang Arabic. Ba, English language? Siyempre. Yo, galing talaga ni Marchand TV, man. Number 1 ba? Number 1. Hanggang dito lang mga pangat ang vlog na to, ang bigay to. Maraming salamat sa aking panonood. At syempre kung ikaw ay bago pa lang, don't forget to like, share, and subscribe. At syempre mga pangat, click the notification bell para updated kayo sa ating good vibes. And syempre buhay-buhay dito sa Dubai. And think positive lang, good vibes. God bless you all. Syempre sa lahat ng mga tagumpay, pagsubok at trials, to God be the glory. And see you at the next one. Let's go! Natin nilalabahan. Hoy! Yun na yan. Pasok. Patay. Pasok. Sarap mga pangat eh. Wow. Para ka nga sa probinsya. Sarap. Manamis-namis. Namanibel ba? Good. Good.
Nabilaukan ako.